Luke 5:27 to 32. After these things, he went forth and saw a publican named Levi sitting at the receipt of custom. And he said unto him, Follow me. And he left all, rose up, and followed him. And Levi made him a great feast in his own house. And there was a great company of publicans and others that sat with them. But the scribes and Pharisees murmured against his disciples, saying, Why do you eat and drink with publicans and sinners? And Jesus answering said unto them, They that are whole need not a physician, but they that are sick. I came not to call the righteous, but sinners to repentance. I pray, may the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you, O Lord, my rock and my redeemer. Amen. Jesus came to call sinners to repentance. Brothers and sisters, pagdating po sa pag-angaral ng mga banal na kasulatan, pagdating po sa pag-aaral ng mga banal na kasulatan, o maging sa simpleng pagbabasa lamang nito, isa pong alituntunin o gabay na sinasabing hindi natin dapat makalimutan, hindi natin dapat makaligtaan, ay ito: context is king. Mahalaga po ito kung nais nating maunawaan accurately ang anumang ating pinag-aaralan. Well, sa umaga pong ito, nais nating matandaan yon habang atin pong pinagbubulay-bulayan ang kwento ng pagtawag po ng ating Panginoon sa isang tax collector na si Levi, na tinatawag ding Matthew sa ibang bahagi ng Gospels. Gaya na nga rin po ng ating natalakay noong nakaraan, na parito po ang ating Panginoong Hesukristo sa sanlibutan sa pamamagitan po ng kanyang pagkakatawang tao. At ito'y sapagkat hindi sapat, hindi maaari na talagang makapagbigay ng kaluguran sa Diyos ang anumang alay o handog, maliban na po sa kanyang dalisay na dugo. Muli po, yan ang pangunahing dahilan ng kanyang pagparito. Na binigyan pa po ng lalong paglinaw yan sa context ng mga talatang ating ngayong kasalukuyang pinagbubulay-bulayan. Ayon po dito, halimbawa sa Luke 19:10, Jesus came. Kung bakit po siya isinilang sa Bethlehem, Jesus came. Kung bakit po siya namuhay sa gitna natin, Jesus came to seek and to save that which was lost. Naparito po ang ating Panginoon upang hanapin at upang iligtas ang mga nangaliligaw. Na kaugnay po nito ang lahat po ng mga miracle na ginawa po ng ating Panginoong Hesus sa mga panahon ng kanyang pagkamababa, ay powerful demonstration o pawang patunay sa talagang identity niya bilang ang Messiah. God in human flesh. God incarnate. God who pitched His tent among us. Emmanuel, God with us. At yung pong mga kapangyarihan, kakayahang ipinamalas niya, yung mga ginawa po niyang mga kamangha-mangha at dakilang mga bagay, ang siya pong katibayan na siya nga, walang iba. Ang may lubos na kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan ng sino mang ibigin niya.
At nakita po natin yan, maging dito sa pinaka-immediate context ng passage na ating ngayong isinasaalang-alang. Prior to our text, ayon po dito sa Luke chapter 5 verses 17 to 26, nang sabihin po ng ating Panginoong Hesus sa isang paralytic man na ang kanyang mga kasalanan ay pinatawad na, kagyat po na nag-react ang mga scribes at ang mga Pharisees. Sabi po nila, "Who is this man who speaks blasphemies? Who can forgive sins but God alone?" At least yung hanggang doon sa level na yon, naiintindihan nila, only God could forgive sins. That's why they had this issue with Jesus Christ forgiving sins. Nang napagtanto po ng ating Panginoon ang pag-aalinlangan nila, ano po ang naging sagot niya? Sinabi po ba niya, "Ay, oo nga pala, sensya na, tao lang, nadala lang ako, Diyos nga lang pala ang may kakayahang magpatawad"? Yung po ba sinabi ng ating Panginoon? Hindi po. Hindi po. Sa halip, narito po ang kanyang naging tugon. "Why do you question in your hearts? Which is easier, to say your sins are forgiven you, or to say, rise and walk? But that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins." He said to the man that was paralyzed, "I say to you, rise, pick up your bed, and go home." And immediately he rose up before them and picked up what he had been lying on, went home, glorifying God. Palaging pong iyon ang inaasahang resulta ng personal na encounter with the Lord Jesus Christ. It always ends up with worship. Malinaw po na nakita natin dito ang kapangyarihan, nakita natin dito ang karapatan, authority ng Panginoon na magpatawad ng mga kasalanan gaya ng isang makasalanang paralisadong ito. It's another way of saying that he is not a mere human being. He is not a mere man. Marahil po, sa mata ng iba, yung kapatawaran po na iginawad ng ating Panginoon dito sa paralytic man ay extension lamang ng kanyang compassion. Nakadama siya ng compassion para sa taong may kapansanan na nga eh. So marahil sa tanaw ng iba madali sa Panginoong patawarin yan kasi kaawa-awa na nga ang kalagayan eh. Mapapahamak pa. So maliban sa pagpapagaling, pinatawad na rin siya. Maaring yun po ang tatakbo sa isip ng marami. Pero ang tanong po, paano naman kaya ang magiging trato ng ating Panginoon sa isang tao na sa mata ng mga Hudyo mismo ay kasuklam-suklam? Hindi ko po alam ang pakiramdam ng isang taong nasusuklam. Hindi pa naman yata ako nakaranas masuklam sa kanino pa man. Pero sa mga Hudyo ay kasuklam-suklam ang ilang uri ng tao. Mga taong itinuturing nila na beyond repentance and so therefore beyond forgiveness. Mga taong wala ng pag-asa magbago. May kilala po ba kayong ganon? Nababanggit namin ni kapatid na Roman, mga hindi kaligtas-ligtas. May kilala po ba kayong ganon? Yung, tignan nyo pa lang yung Facebook post nila, malabo na to. Malabong maligtas itong mga ganitong klase ng tao. May mga ganon po ba? I mean, if we would only be honest, marahil sa isip natin, may mga ganon no? Di mo pamumuhay ang labo. Brothers and sisters, yung pong kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan ay lubhang mahalaga para sa atin. Yung maintindihan natin
na ang ating Panginoon ay may kapangyarihan, buo, lubos na kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan ay mahalaga po para sa atin. Mahalaga pong usapin ito. Sapagkat ang kasalanan ang ugat ng lahat ng mga suliranin ng tao. And so is therefore His greatest need to be forgiven of our sins is our greatest need. Ito po ang context sa kung ano ang susunod na mga pangyayari sa ating pag-aaral. Bago po natin tuluyang bulayin ang ating passage ngayong umaga, bayanin yung gawin ko pong o gawin nating jumping board. Ang mga statement na nakapaloob sa isang bahagi ng mas kilalang Reformed Confession of Faith of 1563, ang Heidelberg Catechism. Ganito po ang nakasulat sa question and answer number 2. What must you know to live and die in the joy of this comfort? What must you know to live and die in the joy of this comfort? What comfort? Angat tayo sandali, basahin natin ang question and answer number 1. What is your only comfort in life and in death? Answer, that I am not my own, but belong body and soul in life and in death to my faithful Savior, Jesus Christ. He has fully paid for all my sins with His precious blood and has set me free from the tyranny of the devil. He also watches over me in such a way that not a hair can fall from my head without the will of my Father in heaven. In fact, all things must work together for my salvation. And because I belong to Him, Christ, by His Holy Spirit, assures me of eternal life and makes me wholeheartedly willing and ready from now on to live for Him. That's our comfort as believers, as followers of our Lord Jesus Christ. Going back to question and answer number 2. What must you know to live and to die in the joy of this comfort? What comfort? In so many words, that you belong to Christ. Anong kailangan mong malaman para mabuhay ka at mamatay sa ganitong kagalakan, sa ganitong kasiyahan? Ano? 3 things. Yung po ang sagot. 3 things. First, how great my sin and misery are. Second, how I am set free from all my sins and misery. And third, how I am to thank God for such deliverance. Now, ang tatlong mahalagang statement of fact na ito ay makikita natin being illustrated sa buhay mismo ni Levi. And so without further ado, minsan pa, isa-isahin po natin. How great, number 1, how great my sin and misery are. Let's go back to our text. Let's read verse 27. And after these things he went forth and saw a publican named Levi, sitting at the receipt custom. And he said unto him, Follow me. Ipinakilala po si Levi dito na isang publican. Basically, marami po kasing klase yan, pero basically, isang tax collector. Na pagdating po sa mga tax collector, 2 bagay ang dapat nating matandaan. Ang mga tax collector po sa panahon ni Jesus Christ, una, sila po ay mga taong may aral. Sila po ay mga taong edukado. Sapagkat dahilan sa kalikasan ng kanilang trabaho, dapat po at least bihasa sila ng pagkasalita ng wikang Griego.
Bakit? Sapagkat ang Grego po ay isa sa dalawang dominant na languages na sinasalita ng mga Romans, Latin being the other one. At gayon din, dapat po, ang mga tax collector ay mayroong good handle ng wikang Aramaic. Sapagkat yun po ang lingua franca, lalo na sa business world ng panahon na yon. Bukod dito, kinakailangan din pong mahusay sila sa numero. Bihasa sa pag-iingat ng financial records. Suma total, dapat po magaling silang accountant. Pero hindi lang po yon ang dapat nating matandaan pag pinag-uusapan ng mga tax collector. Dahil po, ito yung pangalawang dapat nating matandaan. Dahil po sa klase ng trabahong mayroon sila, may kinalaman po sa salapi, may kinalaman po sa buwis na sinisingil nila para sa Roman Empire. Sinisingil po nila ito sa mga kapwa nila Hudyo. Puno po ng korupsyon ang klase ng trabahong mayroon sila. Wala naman po kasing gugustong mag-traitor sa sarili niyang bayan kung hindi siya makikinabang, right? Sino gugusto na maniningil ka para sa mga mananakop kung wala ka namang personal na mapapakinabangan? So kinakailangan mayroong dinadanggal na carrot before them. The bigger the carrot is, the better. Dagdagan po natin ang information by reading a portion of the description given by the Encyclopedia of the Bible about tax collectors. And I quote, as a class, the tax collectors were hated by their fellow Jews. This was almost inevitable. They represented the foreign dominant or domination of Rome. Their methods were necessarily inquisitorial. That they often overcharge people and pocketed the surplus is almost certain. In the rabbinical writings, they are classified with robbers. In the synoptic gospels, they are bracketed with sinners. This shows the common attitude of the Jewish people toward them. They were considered to be renegades who sold their services to the foreign oppressor to make money at the expense of their own countrymen. End of quote. So I hope na ibigay natin yung better and clearer picture kung sino ba ang mga tax collectors. Isipin ninyo mga kapatid, kung gaano kamakapangyarihan ang isang gaya ni Levi, sapagkat nasa likod niya ang full support ng makapangyarihang Roma. Kung ano ang i-demand niya sa mga kababayan niya, kailangang susundin nila. Kung ano hingin niya, kailangan ibibigay nila. Walang tanong-tanong. Kaya tiyak na nagkamal ang ganitong klase ng tao ng napakaraming salapi at tiyak na nagpapahingalay sila sa isang marangya at komportableng pamumuhay, sadly, at the expense of his poor and already suffering countrymen. In short, mga kapatid, ang isang kagaya ni Levi ay taong walang konsensya. Wala siyang etiketa. Wala siyang pakialam sa kung ano ang sasabihin ng iba. Bakit? Dahil sakim siya. In fact, ayon sa ating passage, nakita mismo ng ating Panginoong Jesus ang lalaking ito na kasalukuyang ginagawa ang mga kalukuhan niya. The Lord Jesus Christ saw Levi in action, doing his corrupt practices. Dinadaya niya ang kanyang mga kababayan nang sabihin ng ating Panginoon. Going back to verse 27, and after these things, he went forth and saw a publican named Levi sitting at the receipt of custom. Ang tanong po natin kanina,
paano naman kaya ang magiging trato ng Panginoon sa isang tao na sa mga mata ng mga Hudyo, medyo wala tayong problema doon sa paralytic man eh. Kawawa naman, pwedeng patawarin. Walang inagrabyadong tao, pwedeng patawarin. Pero paano naman po kaya ang magiging trato ng ating Panginoon sa isang tao na sa mata ng mga kapwa niya Hudyo ay kasuka-suka, kasuklam-suklam. Mga taong itinuturing nila muli na beyond repentance, beyond forgiveness. Mga taong wala ng pag-asang magbago. Muli, mga taong gaya ni Levi. No, bago po natin pag-aralan ang sagot ng Biblia sa mga katanungan na iyan, ang tanong muna, ikaw, paano mo kaya itatrato ang ganitong klase ng tao? Isang taong walang pakialam kung mabagatan man ng iba, kung maging miserable man ang buhay ng iba, makinabang lamang sila. Makinabang lamang siya. Mga kapatid, kung tayo po marunong maawa sa mga inaapi, tiyak, makadarama rin po tayo ng matinding galit sa mga taong gaya nito. Right? Manood ka lang ng Quadcom Mainit na ulo mo pagkatapos, hindi po ba? Whether may basis o wala. Just the same. Hindi ka masayang matatapos sa panonood. Pero ano po ang ginawa ng ating Panginoon? Tinawag po niya siya. Amen? Sinabi niya sa kanya, you follow me. Mga kapatid, ganito po kasagana. Ganito po kayaman ang mga kawaan, ang mga biyaya ng Panginoon. Kahit na sa isang talamak na makasalanan gaya ni Levi, ang tax collector. Isang publikani na ibig sabihin ay people who were seen as traitors to their nation. Publikani. Bakit po napakabigat, napakainit ng mata ng mga Hudyo sa mga tax collectors for the Roman Empire? Alam niyo po, hindi naman po ito kasi ina-assign. Hindi po inuobliga ang mga tao. Para ka maging tax collector, you will have to apply. Kaya si Levi ay naging tax collector dahil ginusto niyang mandaya. Ginusto niyang maisahan ang kanyang mga kababayan. Na-earn niya yung right, yung franchise na maging tax collector. Kaya ganun na lang ang galit ng mga Jews sa mga kagaya niya. Think about that. Narito yung halaga na dapat singilin for the Roman Empire. Pagkatapos, sky is the limit kung ano gusto mong idagdag doon. Kung iisipin po natin, marahil, kung tayo po ang tatanungin, ito yung pinaka-list, kung hindi man natin tatanggalin outrightly. Sa listahan ng mga kandidato para tawagin ang ating Panginoon upang sumunod sa Kanya. After all, lubang marami itong extra baggage, so to speak, right? Sa klase po ng bad reputation na mayroon si Levi sa community, hindi po ba't malinaw na magiging liability lang siya para kay Jesus Christ? Nagsisimula pa lang ang gawain ng kanyang kaharian. Nagsisimula pa lang ang pag-abot sa mga makasalanan with the gospel. Ang tatawagin mo yung pinakakinamumuhian para magdala ng message of the gospel.
Kung tutusin po, hindi siya pakinabang. At marahil, I want to address any one of you here na may ganong pakiramdam. Ala naman akong pwedeng ialok sa Panginoon eh. Sa tingin ko sa sarili ko, napakarumi ko. Sa tingin ko sa sarili ko, napaka-broken ko. Ang gulo na ng buhay ko. Anong pwede kong ialay sa Panginoon? Maaaring yun ang kalagayan mo ngayon. If this is your situation, I want to encourage you. Ikaw mismo ang hinahanap ng ating Panginoon. Amen? I came to seek and to save that which was lost. I came not to call the righteous, but sinners to repentance. Alam po ninyo mga kapatid, ang pagtawag po ng ating Panginoon kay Levi sa kaligtasan ang pinakamagandang demonstration kung gaano kasagana ang biyaya niya. Biyayang nakalaan para lamang sa kanila na pinakadi inaasahang maliligtas. Sa kanila na pinakahindi inaasahang bibigyan ng pansin ng Panginoon. Sa kanila na pinakahindi karapat-dapat. Isipin ninyo, marahil hindi ito ang unang pagkakataon, mga kapatid, na narinig ni Levi ang pangangaral ng ating Panginoon. Napakaposible po na kung hindi man narinig niya actual ang pangangaral ng ating Panginoon, narinig na niya, nabalitaan na niya ang mensahe ng biyaya, ang mensahe ng Ebanghelyo. Pero marahil, dahilan nga po sa kalagayan niya, marahil ay kanya pong napag-iisip-isip. Mainam at masarap sa pandinig ang sinasabi ng Jesus na yan. But they could never apply to someone like me who is a publican. Pero sa mga pagkakataong ito, mga kapatid, medyo may kakaiba. Sa Kanya mismo nakatingin ang ating Panginoon. Ina-address siya personally, inaabot siya personally ng ating Panginoon. At sa Kanya mismo sinasabi, follow me. Mga kaibigan, mga kapatid, maaaring yun din ang situation mo ngayon. Klaro sa'yo, ikaw ang tinatawag personal ng Panginoon. Regardless of your background, regardless of your past, or even of your present, messy present situation, maaaring tinatawag ka ng Panginoon ngayon. In the same manner, mga kapatid, sino mag-aakala na tatawagin ng Panginoon sa kaligtasan ang isang gaya ni Saulo, ni Paul? Masigasig sa pag-uusig, malupit na kaaway ng pananampalatayang Kristiyano. Sa kanya mismong sariling patotoo. 1 Timothy chapter 1, beginning verse 13, although I was formerly a blasphemer, a persecutor, and an insolent man, but I obtained mercy, because I did it ignorantly in unbelief. And the grace of our Lord was exceeding abundant. I'm telling you, klarong-klaro sa Kanya eh. Sama akong tao, inabot niya ako, isa lang ang paliwanag, exceedingly abundant ang Kanyang biyaya. Excuse me. With faith and love which are in Christ Jesus. Verse 15, this is a faithful saying and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came. There is no other explanation than this, but this, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. Yun lang ang tanging paliwanag. At yan po mismo ang ibig sabihin ng masaganang biyaya ng ating Panginoon. Inililigtas niya ang pinakahindi karapat-dapat upang anya walang sino mang may maipagmalaki sa kanyang harapan, so that no human being might boast
in the presence of God. 1 Corinthians 1:29. Mga kapatid, kung may ganitong pag-asa para sa isang kagaya ni Levi, kung may ganitong pag-asa para sa isang kagaya ni Saulo, who later became Paul, may ganitong pag-asa rin na nakalaan para sa sinumang makasalanan na nagbabalik loob sa Panginoon na may pagsisisi. On to our next point. What must you know to live and die in the joy of this comfort? One, how great my sin and misery are. Second, I am set free from all my sins and miseries. John 8:36. Therefore, if the Son makes you free, you shall be free indeed. Dalawang maikling salita lamang po ang sinambit ng ating Panginoon kay Levi. Follow me. At sapat na po iyon upang tumayo siya mula sa kanyang kinauupuan. Iniwan ang lahat, lahat. Go back to the text, lahat. Iniwan niya ang lahat ng kanyang kayamanan, lahat ng kanyang mga pinagpapahalagahan at sumunod siya. Brothers and sisters, sandali po tayong huminto at pag-isipang mabuti ang panyayang ito ng ating Panginoon. Wala naman po siya ipinangakong anumang ibibigay na kapalit sa pagsunod sa Kanya. Amen? Napakasimple. Follow me. Yun lang. Walang sinabing, maya-maya lang, may kalahating kabang bigas ka na. Amen? Bakit? Baliwag City. Walang ganun. In fact, kontra yun sa likas na kalagayan po ni Levi. Tandaan ninyo, isa siyang tax collector. Walang nasa isip kundi kung paano siya makikinabang. Walang nasa isip kundi kung paano siyang lalo pang yayaman. Right? Kung naalala nyo kung saan tayo nanggaling? Pumila siya ng matagal para sa application. Ako ang magkaroon ng franchise or right para maningil. Di ba ito siya nanggaling? Ano nagbunsod doon? Matinding kasakiman. Di ba? Greediness. So laban sa kalikasan niya, yung susunod kay Kristo, iiwanan lahat. Lalo na kung sasaalang-alang natin na sa kanyang pagtugon sa panawagan ng Panginoon, nangangahulugan po ito na wala na siyang babalikan. Hindi na siya muling bibigyan ng pangalawang pagkakataon ng mga Romano. Magiging blacklisted po siya sa grupo na kanyang kinabibilangan. Mga kapatid, sa ginawa pong pagtugon ni Levi sa panawagang ito, pinatutunayan lamang na siya tunay ng pinalaya ng ating Panginoon mula sa tanikala ng kanyang greediness. Mula sa tanikala ng kanyang pagkamakasarili, tanikala ng pag-iimbot, kasakiman. At yun po mga kapatid ang pinakamahirap sa lahat. Would you agree? Yun ang pinakamahirap sa lahat. Bitawan mo yung inaakala mong pinagpapahalagahan mo para sumunod kay Kristo. Tanging ang makapangyarihang biyaya lang ng Panginoon ang magbibigay sa iyo ng katabangan sa mga bagay na yon. Dahil nakita mong He is more wonderful and lovely, beautiful. Amen? Mahirap marahil para sa iyo ang bitawan ng isang bagay o tao na pinagpapahalagahan mo. Pero walang mahirap sa ating Panginoon. Pwede niyang tanggalin yung kasalanang matagal nang umaalipin sa iyo. Tandaan po natin mga kapatid,
sa ating Panginoon natupad ang inihula ng prophet Isaiah. The Spirit of the Lord is upon me, because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted and to preach deliverance to the captives. Amen? He came, brothers and sisters, precisely to set the captives free. Follow me. Anong tugon niya? Yes, I will follow you. Ang parehong paanyaya, marahil sa'yo naman ngayon ibinibigay. Huwag mo nang ipagpabukas ang pagtugon. Tumugon ka ngayon, sapagkat maaaring bukas ay huli na. Sumunod ka sa Kanya. Dumuon ka kung saan siya nandoon. Pakinggan mo ang tinig niya. Pailalim ka sa kalooban niya. Yun ang ibig sabihin ng following our Lord Jesus Christ. Maaaring hindi pa po natin alam lahat kung saan tayo dadalhin ng ating Panginoon sa pagsunod natin sa Kanya. Pero isa lamang po ang tiyak. And we know that God causes everything, every single thing, the good, the bad, and the ugly, everything. And we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to His purpose for them. Fear not, just follow Him. Third and last point. What must we know? To live and die in the joy of discomfort. What comfort? That I belong to Him. One, again, how great, by way of review, how great my sin and misery are. Second, I am set free from all my sins and miseries. And finally, how am I to thank God for such deliverance? Going back to verse 32, I came not to call the righteous, but sinners to repentance. Ano po ba ang unang-unang sumasagi sa atin pagka pinag-uusapan po ang repentance? Marami pang unang-unang sumasagi sa atin, marami, even right now, napipicture na ninyo. Pag pinag-uusapan ng repentance, nakalamukot yung muka. Nakasimangot. Bakit? Repentance eh. At inaasahan naman natin yun. Wala naman taong nagre-repent na nakatawa. There is such a thing as godly sorrow. Amen? Pero hindi doon natatapos. In fact, hindi yun ang unang nangyayari. At least doon sa kalangitan, as you all know, Luke 15:7, I say unto you that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repented more than over 99 just persons which need no repentance. Pagkatapos, makaramdam ka ng magtinding pagkadama ng pagkadurog at kalungkutan kung gaano mo na-offend ang banal na Diyos na ito. Pagkatapos nito, upon realizing that you have already been set free, that you have already been forgiven, and that you have been welcomed to His presence, that you now have access to the throne of grace. What do you think would follow? Joy unspeakable and full of glory. Or in the words of John Piper, Jesus is precious because He removes our guilt. Alam mo, ano man ang dinadaanan mo, alam mo, ano man ang mangyari sa buhay mo, isa lang ang totoo, hindi ka pinarurusahan at isinusumpa ng Panginoon dahil ikay pinatawad lang. Na alam mo na sa Kanyang kabutihan, kumikilos siya at gumagawa sa buhay mo, sa karamdaman at sa kalusugan.
Sa kasalatan at sa kasaganahan, anuman ang sitwasyon sa buhay mo, klaro sa'yo, I have been forgiven. So therefore, Jesus, you are precious to me. Follow me. Walang condition. Hindi niya sinabing pagka naayos mo na buhay mo, follow me. Hindi mo kaya. Maraming beses mo nang tinangkang ayusin ang buhay mo hanggang ngayon, wasak pa din. You just follow Him. He can put everything in its proper place. He can put order in what is otherwise a very chaotic life. He can. Just follow Him. And as you follow Him, and without even you noticing it, you are already being transformed. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. And we all with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image from one degree of glory to another. For this comes from the Lord, who is the Spirit. Mga kapatid, tingnan ninyo kung anong dalang pag-asa nito kay Levi. Ano ang sumunod niyang ginawa? Verse 29, and Levi made him a great feast in his own house, and there was a great company of publicans and of others that sat down with them. Oh, mga kapatid, anong galak meron siya, di ba? Nakaranas ako ng kapatawaran. I have been accepted in the beloved. Yung kagaya ko na pinandidirehan ng lahat, isinusuka ng lahat, tinanggap ng Panginoon. There is hope for you, my fellow publicani, my fellow traitors, come. Come, lahat ng mga Judas dyan, halika kayo. May pag-asa sa ating Panginoon. Mga kapatid, hindi mo kinakailangang manatili kung nasaan ka naroroon ngayon. Dahil hindi walang pag-asa. At lalo namang hindi huli na ang lahat. Lumapit ka sa Kanya ngayon. Sumunod ka sa Kanya ngayon. Palalayain Kanya. Sapagkat yan mismo ang dahilan bakit siya naparito. I came not to call the righteous, but sinners to repentance. Amen.